Di ba nga kinukwento ko sa'yo, may pinuntahan akong lugar dun sa probinsya nila Heart Evangelista na isang paaralan na walang reading materials. Pinagawa ko yung eskwelahan at nagpadala ako ng tulong doon kasi walang reading materials. Bulok yung paaralan dun sa lugar nila Heart Evangelista. Yun. Ay, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV kung saan pag-uusapan natin ang mga demonyo. Hindi demonyo literal, demonyo sa Pilipinas. Dahil nagkalat na yan ngayon at malaya sila sa panahon ngayon. Hindi ko alam kung bakit hindi pa nakakasuhan o bakit malaya pa yung mga yan at yung proceedings o yung mga masasabi natin na investigasyon patungkol sa mga animal na to ay parang nahihinto. At isa pa sa napansin natin, ginagamit yung mga artista bilang pang smokescreen dun sa mga issue na dapat natin pag-usapan. Kagaya na nga lang niya ni Heart Evangelista. At itong si Vice Ganda nga mismo, ganun din si Arjo, Atayde at yan si Maine Mendoza, 'di ba? Ginagamit 'yan sa mga masasabi natin na pang smoke screen o panglilihis dito sa mga talagang issue na dapat natin pag-usapan. Ako po. Iba na talaga nangyayari sa bansa natin. At bago tayo mag-umpisa, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-like ng ating mga videos para mas marami, mas masaya. Okay po ba yon? Ba't wala? Ayan, pag-usapan muna natin. Ito muna ang unahin natin, pwede. Itong kay Vice Ganda. At mamaya pag-uusapan natin yung presidente nating hindi mo malaman kung nasa na. Nasa na ang utak. Pisaan na natin to para matapos na tayo kagad. Okay po ba yun? Ito. Nang sa ganon, magkaroon ng sapat na Anyway, napanood naman natin to at diniscuss natin to sa nung nakaraang video natin. Pero ngayon, didiinan natin to at sumagot yung mayor ng Sorsogon sa Bulusan. Bulusan, Sorsogon. At kasi pinagtanggol niya yung lugar niya at ito, pakita natin at parinig natin sa inyo na yung mga binanggit ni Vice Ganda dito na medyo offensive bilang isang sa pagkatao o masasabi natin sa katayuan ng isang mayor. Kasi iba yung binanggit niya dito panoorin natin. At hindi lang si Heart Evangelista ang dinadali dito. 'Di ba? Ang ibig ko sabihin, kahit na alam naman natin na pinupuntirya tong asawa ni Chis Escudero na si Heart Evangelista, merong ibang natamaan at yun mismo yung mayor ng Bulusan, Sorsogon. Okay? Panoorin natin to, tuloy natin. Daanan lang natin mga pare. edukasyon ang kabataan. Ayan na. Tama. At dapat din, may classroom. Ayun. Yes. Ayan na. Natatapos yung mga classrooms Yun. para Ayun, sa mga kabataan. Bakit? Ang Hindi siya dami, nakakatawa ha. Ayun na naman tayo sa tumatawa tayo. hindi nakakatawa. Maraming mga rehiyon, mga regions na walang class. Ay, wait lang ha. Pag-usapan natin, bakit ba to binabanatan nito ni Vice Ganda yung mga kumakalaban kay Romualdez? Kasi di umano ang isa sa mga masasabi nating cashier dyan sa game zone na ini-endorse niya si Romualdez. Di umano ha. Isa sa may-ari o mga kasosyo dyan sa game zone ba yun? Game zone. Si Romualdez na ayun siyempre in-endorse niya yun. Malamang amo niya yun. Alam niyo na kung bakit niya ginagawa to at bakit niya kinokonek. Ang mga bata, nakaupo sila sa Lapag. lapag. Oh. Wala silang classrooms. Yes. So it's very important. Di ba nga kinukwento ko sa'yo, may Ayan pinuntahan na. akong lugar dun sa probinsya nila Heart Evangelista Unang-unang sablay, probinsya ni Heart Evangelista. Okay, sunod. na isang paaralan na walang reading material. Walang reading materials. Tandaan niyo yan ha. Walang reading material. Sunod, Tapos pinagawa ko yung eskwelahan. pinagawa niya daw. At nagpadala ako ng tulong doon kasi walang reading materials. Okay. Bulok yung paaralan. Bulok daw yung para. Ayun na medyo medyo bad trip ha. Kasi anong kinalaman ni Heart Evangelista dyan sa probinsya niya? Bakit binanggit mo? 'Di ba? Tapos isipin mo to, ikaw yung mayor doon. Bakit sasabihan mong bulok yung lugar ko, yung eskwelahan ko? 'Di ba?
Oh, kaya na bad trip yung mayor. Hindi naman siya na sinasabing na bad trip, pero putya, kung ako mayor, ay gago to ah. Ano to, pinapalabas mo? Wala akong ginagawa dito sa lugar ko. Tarantado ka. Kahit si Heart Evangelista ang binanggit mo, pero sa pool pa rin yan sa mayor. Doon sa lugar nila, Heart Evangelista. Oh, yun. Yan ha, 'di ba? Yan yung sinabi niya diyan. At panpakita natin 'to. Ito yung pahayag ni ng mayor diyan sa may Bulusan, Sorsogon, okay? Ito, bilang ina ng bayan ng Bulusan, nais ko pong magbigay linaw sa naging pahayag ni Vice Ganda sa It's Showtime episode ng ABS-CBN noong October 24, 2025 patungkol sa kanyang donasyon sa Bagakay Elementary School na kumakalat sa social media. Tahasan niyang sinabi na bulok, yun ang eskwelahan na probinsya ni Heart Evangelista at walang mga reading materials. Naku po, eto na. Medyo na bad trip talaga si Mayora doon. At teka lang iangat natin to konti para nakikita nyo ba? Sana nakikita nyo Dito tayo sa second part. Ayan, nais ko pong bigyan diin na wala pong kinalaman si Miss Heart Evangelista Escudero sa isyong ito. Ang galing, di ba? At dito natin malalaman kung magkano yung binigay ni Vice Ganda na pinagyayabang niya. Hindi siya nakakatawa. Meron naman tayo siya nakakatawa ninyo. Nagbigay ako ng tulong dyan at sa mga wala kasing reading materials at bulok yung eskwelahan sa probinsya ni Heart Evangelista, okay? Bulok nga ba? Okay, ito na. Tumalaw po sa Bagakay Elementary School si Vice Ganda noong September 26, 2023 at nag-pledge po siya na magbibigay ng donasyon sa paaralan. Ang unang donasyon ay magkano to? 50,000? Hoy, laki niya na Hindi ko alam kung 1 milyon na ba to si Heart si Vice Ganda sa isang araw? Magkano na ba ang sinasahod mo sa isang araw? Bakit 50,000 lang to? Hindi natin nilalang yung 50,000 pero sa isang tao na kumikita ng milyon-milyon, putya maliit yan. Maliit yan para ipagmalaki mo na ikaw yung nagbigay ng tulong at nagbigay ng mga reading materials. At walang sinabihan mo pang bulok at walang mga classroom. Tarantado, di ba? Alam nyo, isa pang punteriya niya dito, hindi lang si Vice Ganda. Di lang si Heart Evangelista ang punteriya niya. Baka double double attack. Kasi ang DepEd Secretary nung panahon na yan ay si BP Sara. So kung walang classroom niyan, ay si BP Sara may problema. So sa isang bato niya, dalawang tinamaan o gusto niyang patamaan. Okay, ay pinadala. Okay, 50,000. Okay, panalo. Solid 50K. Wait lang mga banateros, mga par. Wait lang naman, baka naman baka pauna lang yun Kayo naman. Ito naman tong mga to. Baka paunang bigay pa lang yun. Wala, hindi pa naman mamaya merong milyon, di ba? Wait lang, basahin muna natin. Kayo, masyado kayong kagad 50,000 ay pinadala sa school head noong December 22, 2023. Sinundan ito ng karagdagan. Wait lang. Sabi ko sa inyo, wait lang Karagdagang donasyon noong January 7, 2024, January 24 at January 30 na nagkakahalaga ng 17,360. Ay! Nako. So, ang kabuuan niyang donasyon ay umabot sa 67,360. May butal pa talagang animal ka, ha? So, ito yung pinagmamalaki mo na nagpadala ka ng tulong doon sa probinsya ni Heart Evangelista na walang classroom,
walang reading materials at bulok. Ito yon 37. Maintindihan natin kung 67 million. Okay, panalo. Galing mo. Oo. Pero kung 67,000 bilang isa kang, kagaya ka namin? Ako hindi ko kaya mag-donate ng ganyan. Kasi hindi naman ako kumikita ng ganyan sa isang buwan eh. Diba? Kung ikaw ay pumikita ka ng sabihin na natin na masasabi mong 300k sa isang buwan, ay okay yan. Panalo, pwede. Kasi medyo mabigat din niya para sa isang kumikita ng 300. Although malaki na yung 300 kasi di pa nga ako nakahawak na. 300k, malaki na rin yan bilang sa isang tao. Pero kung ikaw na pinagyayabang, ang problema kasi dito pinagyayabang niya pa eh. Diba? Sa live television, ipagyayabang mo na tumulong ka at may binabanggit ka pang isang tao. Okay, sige basahin natin. At ang naging proyekto ay ang pagsasaayos ng bintana at pinto at pagplaster ng dingding ng makeshift classroom, paglalagay ng tile sa isang comfort room at pagkabit ng internet at bayad sa internet bill sa loob ng 3 buwan. Ako ba? Walang classroom. Ako ba bulok? Okay, taus-puso pong nagpapasalamat ang LGU ng Bulusan sa donasyon na ibinigay at sa kanyang kagandahan loob. Naayos po ang makeshift classroom na inumpisahan ng Parents Teacher Association o PTA pa pala nag-umpisa niyan. At may pondo din galing sa school MOOE at Special Education Funds ng LGU. Ito, taas natin konti, okay? Ito na. Yan o. Okay. Gusto po naming ipabatid na bago pa man dumalaw ang team ni Vice Ganda sa naturang paaralan, meron na pong permanenteng classroom na galing sa DepEd. What the hell, di ba? Tanginan tong bakla na to talaga oh. Alam mo, eto si Vice Ganda pa, Trillanes, no? Di ba noong nakaraan na pag-usapan natin, si Trillanes nagpakalat ng fake news at sinasabi yung Davao ay hindi aabot sa 100 Kahit sabihin na natin 1,000 ang bilangin o magsabi ng hindi safety ang Davao kahit umabot pa sa top 1,000 hindi papasok ang Davao. Pucha, nakita natin, pinatunayan natin, pang ilan ng Davao 53. O ganun din to si Vice Ganda. Anak ng putyang ina. Ha? Wala daw classroom. Pero ang sabi dito, bago pa dumalaw si Vice Ganda, may permanent na pong classroom galing sa DepEd at kumpleto ang mga aklat at supplementary reading materials na require po sa kagawaran. Putang ina mo, demonyo. Kupal. Kupal? Kamusta ka na, Kupal? Kala ko ba walang classroom at walang reading materials? Ito si Vice Ganda ay nagpakalat ng fake news sa live TV. Grabe ka. Grabe ka, sir. Ano, sir? Ganyan ka naka-demonyo, ganon? Ganyan ka nakakupal? Nilalamong ka na o punong-puno na ng hangin yung ulo mo, ganon? Grabe, no? Wala naman problema tumulong sa atin. Tayo rin naman tumutulong, nagbibigay tayo ng mga bigas sa mga nakikita natin. Basta meron tayong kategory pag nagbibigay tayo ng mga tulong. Yung iba hindi na natin nabibidyo, yung iba nabibidyo natin para maipakita sa inyo at sa mga subscriber natin na eto, dahil sa inyo, sa pag-subscribe nyo, sa pagpapanood nyo o sa pag-share nyo ng video, hindi lang na
hindi lang kayo namumulat o nalalaman yung totoong balita, nakakatulong pa kayo dun sa mga kababayan natin na kailangan ng tulong. Hindi man malaki, at least kahit papaano meron. Yun yung mahalaga, di ba? Pero yung ipagmamalaki mo pa to, na maninira ka pa ng ibang tao, mandadamay ka pa ng ibang tao, at pati yung lugar, pati yung mayor, maaapektuhan o masisira dahil sa sinasabi mo, ibang usapan na yan. Diba? Medyo buwisit na yan. Kasi isipin mo naman, meron na po. Ay, nako talaga, Vice Ganda. Iba ka talaga. Okay. Ano pa sunod? At kumpleto ang mga aklat. Okay, dito na tayo. Sa katunayan, noong Mayo 11, 2023, inilunsad dito ng DepEd Sorsogon ang reading program na Project Target. Kaya mayroon ng mga supplementary reading materials na ginagamit ang mga paaralan. Kala ko ba wala, Vice? Vice pangit. Ba't ang tawag dito, Vice funny, hindi ganda. Hindi naman siya maganda eh. Vice funny. Sa ibang larangan. Pero medyo, dati naman okay to eh. Okay naman si Vice Ganda magpatawa. Ngayon medyo nanlalait na talaga, iba na. Okay, ang reading quiz na nahandugan ni Vice Ganda ng karagdagang reading materials ay initiative po ng mga magulang para may puok, pahingahan din ang mga bata at makapagbasa sa kanilang bakanteng oras. So, karagdagan. Hindi ikaw ang nagbigay. Kasi parang kiniklaim niya na ako. Ako nagpagawa ng classroom, ako nagbigay ng reading materials dahil bulok yang eskwelahan na yan. Pero at least itong mayor, medyo medyo maganda pa rin yung atake niya. Nagpapasalamat po ang LGU Bulusan sa ipinakitang malasakit ni Vice Ganda, ngunit ang paraan ng pagsasamadla ng kanyang donasyon na may komentong bulok na paaralan at walang reading material, sa'yo na nagalit na. Putang ina. Gago, di ba? Kasi gago eh. Tumulong ka, okay, ipangalandakan mo na tumulong ka. Hindi, kasi may tinatarget po siya dito, Mayora eh. May tinatarget siya dyan na banatan. Medyo nagamit lang yung lugar ninyo. Pero naniniwala naman ako na maayos tong, siyempre naman, hindi naman to magsasalita kundi maayos yung lugar niya. Hindi naman yan sasagot kung sinabihang bulok, kung bulok talaga. Hindi eh. Buisit eh. Ay nagdudulot ng kahihiyan sa Bagakay Elementary School. O di ba? Gago eh. Hindi mo man pangalanan pero yung pagbabanggit mo na kay Heart Evangelista sa probinsya ni Heart Evangelista, automatic alam na nila kung saan yun. Ay putya, bakit sa amin? Hindi naman yan tumulong ng ng nagpagawa ng Oh. Gago, 'di ba? Ang yabang mo kasi, masyado kang mayabang, animal ka. Kupal kang mayabang ka. Porke tandiyan ka na sa tuktok, sa rurok ng tagumpay na tinatamasa mo, iniisip mo na ikaw na malupit ka na talaga. Sikat ka na talaga. Pwede ka na magsabi ng kung ano-ano sa mga lugar. O gaya niyan, putya, nagbigay ka ng donation, 67 lang pala. Anak ng putya. Ang yaman-yaman mo, 67 lang. Grabe ka naman kakuripot. Tarantadon to. Tapos ipagmamalaki mo, 67 lang pala binigay mo. Magaganyan ka sana kung ang binigay mo mga 5 million. Wala eh. Ako hindi ko kaya magbigay niyan. Tangina, hindi ko talaga kaya. Wala akong ganyan eh. Pero kung ganyan, karami pera ko kay Vice Ganda. Tapos, ipagmamalaki ko yung hindi ako magbibigay ng 67. Ito 1 milyon kagad. Sige, sabihin natin medyo mabigat yung 1 milyon, 500k. O kahit gawin mo ng 100k, wag naman 6. Ay, butal pa 360.
Nagbutal ka pa talaga. Hindi mo na lang sinaradong 20 para 70. Ano ba? 70. Okay. Sabi dito, Bulucan Paaralan, nagdudulot ng kahihiyan sa Bagakay Elementary School sa bayan ng Bulusan at sa Department of Education. Oh, 'di ba pati DepEd nadamay na. Sa kahayupan mo. Kasi DepEd may ginawa niyan eh. Ha? May ginawa yung DepEd eh. At sila ang ito nga, meron nga silang inilunsad na program, reading program, yung Project Target. At mayroong supplementary reading materials na ginamit sa paaralan. O, di ba? Nabaliwala ang lahat ng pagsusumikap ng mga guro at pamunuan, mga magulang, mag-aaral, lokal na lider at mga kagawaran ng edukasyon at iba pang stakeholder para magbigay ng kaaya-ayang paaralan ang mga kabataan, mabigyan ng kaaya-ayang paaralan ang mga kabataan akop sa nakayanan ng komunidad. O di ba? Hindi lang biruin mo, hindi lang mas malaki. Puta, ito ang mga yung stakeholder na yan o yung mga magulang na nagbibigay, hindi naman siguro nagyabang yan eh. Meron pa dyan mga private citizen o mga private na tao ang malamang tumulong din dyan para sa pagdodonate nyo sa eskwelahan. Baka malaki pa nabigay nun kaysa sa'yo. Medyo gago eh, di ba? Patuloy ang koordinasyon ng LGU Bulusan sa DepEd Sorsogon at sa provincial government para sigurong kasama sa mga plano ng lalawigan ang mga pangangailangan ng ating mga paaralan. Mula pa noong si Senador Chis Escudero ay naging aktibong taga-suporta ng edukasyon sa Bulusan lalo na noong siya pa ay gobernador. Pahiya ang gago ka. Oh. Nagtatarget kay Chis, pahiya kayo ngayon. Prioridad niya ang edukasyon sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ano kayo ngayon? Banat pa kayo kay Chis? Ha? Akala ko ba walang ginagawa si Escudero? Ano to? Di ba? Akala ko ba walang ginagawa? Ang hirap kasi sa mga tao na to, yung makatulong lang ng konti, kala mo sila na talaga yung gumawa ng talagang nagbigay ng malaki. O yung kailangan ma-accredit sila. Kailangan mas mabanggit sila. Si Vice Ganda, tinulungan kami niya. Tingnan mo to si Senator Chis Escudero. Tahimik na na tumutulong dun sa bayan niya. Anyway, wala nang problema. Bayan niya naman yan. At bilang isang gobernador at senador, kailangan niyang tulungan yung lugar niya. Hindi ko nga alam sa ibang dyan eh. Senador dyan, nakakalimutan na yata yung mga lugar nila pagkatapos manalo eh. Makakaasa po ang publiko na mabibigyan ng tamang intervention ang mga kakulangang nabanggit na walang propaganda. Kundi purong intention lang na matulungan ng ating mag-aaral. O di ba may propaganda ka pala eh. Hindi, propaganda naman talaga yung ginawa niya kasi unang-una hindi niya naman binanggit si Escudero, pero si Escudero ang target nito at si Hart Evangelista. Ngayon mayaman si Hart eh. Mayaman din si Hart. Malamang tumutulong din yan at naglabas yung sinasabi natin na yung PA ni Hart ng mga picture na si Hart ay tumutulong sa mga eskwelahan o dyan mismo. At hindi niya pinangangalandakan na katulad mo na 67,360 lang ang binigay. Kasi kung ako din, halimbawa kung ako mayaman, kung ako may pera, yung unang kong uunahin yung lugar ko. Kung may nakikita akong problema, hindi ako mayaman eh. Diba? Ganun naman talaga eh. Siyempre, unahin mo yung lugar mo bago yung ibang tao. Natural naman yan sa atin. Ayan talaga ang dapat. Ngayon, etong si Vice Ganda para yung propaganda niya bumum ng bumum. Hindi ko alam kung sinadya niya ba talaga yan kasi parang tatargetin niya yan. Hindi ko alam.
Pero umabot lang daw ng 67,360 ang na-donate ni Vice Ganda. So, bakit? Bakit kailangan mo ipagmalaki? At sabihang walang classroom at bulok yung eskwelahan sa probinsya ni Heart Evangelista. Paring RJ, baka naman kasi totoo yung sinasabi ni Vice Ganda na bulok talaga yung eskwelahan na yan at walang classroom. Bakit? Baka naman totoo kasi. O sige, baka totoo kasi. Ano yan? Ha? Ano yan? Hindi ba classroom yan? Ganda nga puro puno Classroom. Tapos yung kabila, classroom din yun. Diba? Baka naman kasi paring RJ, ano lang nila yan. Baka naman wala talaga. Ito pa Dumalaw ang team ni Vice Ganda. Ayan. Ay, mga tropa niyang bakla tapos ito yung mga teachers. Di ba? Picture sila. Kala ko ba bulok? Ano yan nasa likod nyo? Ha? Tarpaulin? Background? Edited yan. Baka edited yan sa likod nyo. Baka ano yan? Baka green screen lang yan. Akala ko ba walang classroom at bulok? Hindi naman bulok yan Ay, ang ganda nga Tingnan mo. Ganda ng pintura. Yung sa amin nga. Panahon ko, ano pa talagang malala Siyempre baka ba ano pa naman tayo nun. Pero ngayon, tingnan mo naman ayan Ala ko ba bulok? Although wala pang pintura to, medyo siguro kailangan pa ng konting pondo. Pero at least may classroom. Hindi sinasabi ni Vice Ganda na walang classroom at may reading materials. Mismo ang mayor dyan sa Bulusan na Sorsogon ang nagsabi na hindi totoo yan sinasabi mo. Nagpapakalat ka pa ng fake news Itong mga pinklawan talaga, mga dilawang mga tae, mga loyalista Makapanira lang talagang magpapakalat ng fake news kahit, ewan ko sa inyo. Mga demonyo talaga at least nalinawan tayo mga pare, mga banateros Ewan ko sa inyo kung maniniwala pa kayo dyan sa kupal na yan. Yung itsurang pangit Kagandahan kayo dyan? Vice Ganda yan? Vice pangit, eto, panoorin natin to si Marcos po para mainis kayo. But just be yung nagmamadali. Yung hindi maaari yan. Hindi delikado tayo. Kaya natin sabihin Delikado sa tayo? Police. Delikado talaga kayo. Patagal ninyo. Delikado kayo na malaman ng publiko, na malaman ng mga Pilipino kung sino talaga ang demonyo dyan. Delikado talaga. Delikado tayo. Delikado talaga kayo. Kaya nga pinapatagal nyo At gumawa ka pa ng isang agency o masasabi natin na body para mag-imbestiga sa dapat imbestigahan. Pero yung dapat imbestigahan ay parang wala lang. Dakipin nyo na yan. Basta ikulong nyo. Bahala na. Anong mangyayari doon? Sira yung kaso natin. Bakit masisira? Hindi, ang problema, bakit ang tagal? Yung pera ubos na Ha? Yung pera wala na, nasa kanila na. Bakit pinapatagal nyo pa? Nado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nadidismaya na ang publiko sa bagal ng pag-usad ng mga investigasyon. Alam mo naman palang pagdating sa tarantado flood ka control scandal. Ayon kay PBBM, araw-araw siya nakakatanggap ng mga mensahe na nagsasabing dapat nang ipakulong ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Yan naman talaga. Ngunit paliwanag ng presidente, delikado kung mamadaliin ang isinasagawang investigasyon, maging ang pagsasampa ng mga kaso. Dapat anyang mapatibay muna ang lahat ng mga ito upang matiyak na walang makakalusot oras. Ang ina mo? Madaliin yung pag-iimbestiga, madaliin, halos araw-arawin. Putang ina, ano nangyari ngayon? Yung sa Blue Ribbon na wala yung pag-iimbestiga dahil sa ginawa ninyong mga taranta. Wag na tayo maglokohan. Alam naman natin na may kinalaman yan si BBM dyan
Putang ina, biglang napalitan si Escudero tsaka si Marcoleta. Tapos ang pinalit nyo si Soto tsaka si Lacson. O anong ginawa ni Lacson? Nag-resign. Tapos bandang huli, bigla daw magiging okay. Gusto niya raw ulit tanggapin. Ano mga taranta? Pinapatagal nyo lang. Halata naman eh. Huwag nyo na kaming gaguhin. Putang ina, matagal nyo na kaming ginagawa. Ay, hindi, kayo lang. Na pumasok na sa paglilitis. So, do you want to get it done quickly or do you want to get it done right? Tang ina, gumaganong pang gago. Ang ina mo. We need to ano sabi niya? That's the choice that we get it done right. So, do you want to get it done? We want to get it right quickly and right. Right and quickly. Huwag ka na magpaganyan-ganyan. You need to done it right or you want to done it with quickly. Putang ina, parehas. Walang pagpipilian dun, parehas. Yung mabilis at tama. Alam naman nating matagal lang batas dito sa Pilipinas. Pero madaliin nyo na. Putang ina, kasi hindi naman yan basta-basta eh. Ang laki ng nanakaw, trilyon. Tapos, you need to done it right or quickly. Okay ng inan to. May kinalaman ka kasi di umano dyan eh. Quickly or do you want to get it done right? That's the choice that we have. So, I understand the frustration because we do have a very good idea. Ina mo, huwag ka na mag-inar... Alam mo, gago talaga. Ewan ko na ano ako dito, na-OA-an ako dito sa tanga na to eh. Upal? Okay. Ewan ko. Hindi ba kayo nadidiri sa acting nito, sa style nito? Ay, nako. Nakakagigil ka, Marcos? Nakakagigil ka? Sarap mong sarap mo yakaping walang bitaw. Ay, yakapin yung walang bitaw. Nakakagigil. About who these people are. Samantala, pagdating sa planong pagla-livestream ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa kanilang mga susunod na pagdinig, naniniwala ang Pangulo na hindi ito makaka-apekto sa kredibilidad ng komisyon. I don't think it has an effect on the credibility of the process. I think it's a practical matter. Really. Upal. Noon, gusto naming i-livestream yan. Kasi nga si Romualdez ang iimbestigahan. Nung natapos na, okay na sa inyo? Amantalang noon, hindi nyo hindi ila-livestream? Bakit? Wag mong sabihin wala ka na naman kinalaman dyan, tarantado ka. Kasi ikaw ang bumuo niyan. Ay, tanginan to talaga, nakakabuisit to. Huwag mo na kami paikot-ikutin, sir, boss. Amo, wag mo na kami paikot-ikutin, putang ina. Alam naman namin yung karakas ninyo eh. Giit pa nito, wala namang problema kung nais isa publiko ng ICI. Putang ina, nais ipa sa publiko, ngayon pa. Ngayon pa natapos na imbestigahan si Romualdez. Ano mangyayari dyan? Isa sa publiko nyo, yung pag-iimbestiga dun sa mga pinapatawag nila. Kagaya niya ni Joel Villanueva, ni Estrada, o di ba? Yung mga ano pa ba to? Yung mga district engineer, 'di ba? Yan ang isa sa publiko nyo, yung kay Zaldico, isa sa publiko nyo. Kasi tapos na si Romualdez. Nailigtas mo na yung pinsa mo, animal ka. Tarantado talaga eh. Kaya ang kanilang mga hearing. Ngunit dapat ayusin ng komisyon ang kanilang guidelines upang alam nila kung paano ang magiging proseso para nito. Safe. Subalit para sa Pangulo, walang bentahe ang kanyang opinyon pagdating dito dahil iginagalang pa rin ng executive branch ang pagiging independent body ng ICI. Talagang hinirespeto namin yung unang I, independent. Sampal. Tangina, hindi nire-respeto nyo yan, pero yung gusto ng Pilipino, hindi nyo nire-respeto na mag-livestream nung kay Romualdez? What the hell? Diba? Wag naman gago.
Gago ka na nga, maggagago ka pa. Independent Commission on Infrastructure. Let us make sure we are making sure that they are truly independent. So those decisions have to be left to them. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, Ay, may wala kayo dyan sa animal na yan, yung style niya. Tangina, imposible. Wala na talaga ang natin, bayan natin ngayon po, kinanginang yan. Pag ito pa rin ang presidente, wala. Maghihintay pa rin talaga tayo ng 2028 para mapalitan itong tanga na to. O maybe mapalitan ng mas maaga, mas maganda. Diba? Mas maganda mapalitan ng maaga, pero hindi naman sa... Kaya nga, diba, alam nyo yung nangyari sa Romania, yung diniscuss natin noong nakaraan. Sino nakapanood dito? Yung iba hindi nanonood hanggang dulo eh. Ando pa naman yung mga magagandang topic pagdating sa dulo. Yung sa Romania kasi, yung dati, yung ano nga pangalan, yung diktador nila doon. Pucha, ang ginawa sinugod ng mga yung taong bayan, mga Romanian. Tapos nagsasalita siya ng ganon, inutusan niya yung mga pulis o yung mga sundalo na pagbabarilin. Dumanak yung maraming dugo. Napag-isip-isip ngayon ng mga pulis o ng mga uniform personnel na mali na tong ginagawa ng diktador na to. Ngayon, hinuli siya. Tumakas siya, dala ng eroplano, ng helicopter, tapos naglabas ang batas ng naglabas yung mga yung ibang opisyal na nakaupo pa noon na yung mga lumilipad na aircraft papaula na ng missile. So bumaba sila, napilitan silang bumaba. Pagdating noon, may sinakyan sila na isang tao na dinala sila doon sa may bukid, I mean sa may farm. Safe naman daw sila doon. Tapos bandang huli doon na sila hinuli. At anong ginawa sa mga yan? Sa mag-asawa? Mag-asawang korap, diktador. Ano ginawa? Pinagbabaril hanggang mamatay. So, yun yung mga bagay na medyo wag naman sana mangyari, pero minsan kasi dahil sa nangyayari sa Pilipinas, mahirap hindi isipin eh. Pero wag naman sana, hindi tayo nag-start ng revolution dito ha. Ayaw nating mangyari yung mga bagay na yan, pero sa nangyayari sa Pilipinas, putya, bad trip talaga eh. Mas parang wala silang pakialam sa mga Pilipinong naapektuhan. Diba? Ngayon, medyo natatakpan na yung mga issue nila. Dahil nga, lumalabas na itong mga artista na to at sila ang pinag-iinitan ngayon. Ganon din, si Senator Bongo, nung naglabas ng salin po siya, bigla nilang kukwestiyonin. Mga tanga. Nung una, gusto nyo maglabas ng salin si Senator Bongo. Tapos, nung naglabas, kukwestiyonin nyo. Galit kayo. Ano ba? Anong mga to? Hindi na kayo maintindihan. Ano ba? Ano? Ano pa bang gusto ninyo? Mga diktador din kayo, mga animal kayo eh. Yung mayroon dyan isang salin ha, yung isa dyan ha. Ano may salin na 1 milyon? Ay, 1 milyon. Mga ano nyo, mga animal? Ay nako. Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo yung ganito mga video, please subscribe to my channel. Huwag kakalimutan mag-share at mag-like ng ating mga videos. Ganun din po, pakifollow po ang aking Facebook page na Paring RJ at ang aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Pakifollow na rin po ang Banateros 2.0, DZAR 1026, SMNI at ang mga tropa nating Banateros na mga pogi. Ito. Pakita natin yan ha. Ayan. O, kilala nyo naman kung sino yung mga yan. At syempre, ako ang pinaka-pogi dyan. Wala nang duda yan. Ang magreklamo, pangit. Anyway, maraming salamat po mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ.